Hi guys, good afternoon sa inyo, 'no. So, kamusta kayong lahat, 'no? So, medyo late na yung market review natin ngayon, Friday na kung kailan magko-close yung market, 'no. Pero tingnan pa rin natin kung ano yung mga tumuloy na bias, 'no, from last week. Tapos, this week meron akong mga series of session na nagawa. Medyo busy lang din kasi talaga, 'no. Kumbaga, dahil nga dun sa ibang mga courses natin, yung mastery tsaka yung sa gold, yun medyo na-busy rin ako dun sa gold na course. So, nga pala merong nag-purchase na isa lang naman. Merong isang Brad, 'no, nag-purchase siya sa website ng course na hindi siya nagsabi sa akin, 'no. So, yung last time na merong nag-purchase sa akin ng gano'n sa website, 3 na-refund ko, 'no. Kasi bakit ko na-refund? Kasi hindi man lang sila nagpasintabi, kumbaga hindi ko man lang sila na-filter, na background check, ano yung status nila, ideal ba na pumasok na agad sila sa Wag Squad or kailangan muna nilang at least mag-baby pips muna, 'no. Kasi nga yung mga hindi nakakilala sa'kin, as much as possible, ang gusto ko yung papasok sa'kin at least meron ng kaunting background, 'no. Kumbaga strategy na lang yung pag-uusapan natin, sorry guys. So, yun nga, ang gusto ko 'pag pumasok dito sa WAG Squad, as much as possible, strategy na lang yung pag-uusapan natin, 'no. Kumbaga, hindi na tayo magsasayang kung ano yung ibig sabihin ng spread, ano yung connection ng leverage sa margin, yung mga basic stuff, 'no. So, kaya minsan pagka sobrang zero talaga ginagawa ko, binibigyan ko muna ng mga assignment, 'no. So, kung newbie kayo, zero kayo, interested kayo, may chance pa kayong mataas, 'no. Pero kung gusto niyo talagang tumuloy, yun, message niyo ako, bigyan ko kayo ng mga assignment na puwede niyong aralin para at least hindi na rin kayo maligaw, hindi masayang yung oras niyo, 'no. Yun nga, Brad, hindi hindi ka nagpasintabi sa'kin pero matagal na tayo nag-uusap, matagal ka ng nagpapa-reserve, ganito, ganyan. Tapos, at least na-background check na rin naman kita. And then kaya hindi ko na na-refund yung ano, 'no, kung hindi kita kilala, ire-refund ko yun, eh. Kaya lang kasi ipid din ako ngayon kaya hindi kita hindi, joke lang, 'no. Kidding aside, basta pasintabi lang muna, 'no, bago mag-purchase dun sa website. Kasi kung halimbawa wala kang slot, eh, di anong gagawin natin? Eh, di sayang, 'di ba? So, balik tayo dito. So, market review tayo, tingnan natin yung current na mga bias. Konti lang naman, eh, kasi inoobserbahan ko 'to simula pa kahapon. Konti lang talaga yung bias natin currently, 'no. Sige, tingnan natin yung latest na Telegram. Ito yung latest na Telegram, ta's ilapat lang natin 'to dun sa Excel na ginagamit natin, 'no. So, ano yung scoring nung AUD? AUD +3. And then CAD, -3, -3, -2. So, yung -3 yung significant. Euro, -2, +2. So, anong rules natin dito? So, babagsak tayo dito sa rules natin. Neutral or zero ang nilalagay natin pagka yung highest value na is 2 versus -2. Zero yan. And then GBP, 2, 3, and 3. So, yung highest natin is 3. And then JPY, kung mapapansin nyo, itong JPY, this week nag-invalid siya, 'no. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng dalawang bias. Meron siyang strong bias, which is yung +5, and then meron siyang -5 na weak bias. So, last week talagang nagti-666 'to, sobrang lakas ng JPY, pero ngayon nagkaroon siya ng invalid na score. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, sa higher time frame, yung correlation niya malakas pa rin. And then sa smaller time frame, yung -5, supposed to be dapat, yan yung correction niya, yan yung pullback, 'no. Kaya lang nagkaroon ng deep pullback, and then nangyari siya across the correlation, -5, 'no. So, kadalasan for basic rules, 'no, ang ginagawa natin para madali lang is ini-invalid na lang muna natin yun, 'no. Pero pagdating sa mga advanced courses, especially sa PhD, ito puwede pa natin 'to maximize. Kumbaga kailangan lang natin ma-identify asaan yung limitation ng -5, asaan yung limitation ng +5, 'no, para at least parang mo yan pagka tinake advantage mo yung correction sa smaller time frame, up to what extent, 'di ba? So, for easy rules lang, 'no, ini-invalid na lang natin yan. So, invalid natin siya dito. And then LCD, +1, +1 yung highest, ayan.
And then USD, -6. No? So week C, USD. Ayan. Ilang araw na yung week. Okay? So, ayan o, ang daming invalid. So, yung mga itim na to, alam nyo na kung ano yan. Yan yung mga neutral versus neutral, weak versus weak, and strong versus strong. Or, mayroong invalid na pair dyan or currency. No? So, eto JPY invalid. So, lahat ng JPY pairs automatic mag-invalid dyan. Yan. So, tanggalin lang natin to. Yan, konti lang, 5 lang. No? Pero pwede na to. Tingnan lang natin yung opportunity. Hindi, meron pang gap Ayan. So, tanggalin mo lang itong gap. 2. So, halos 3 lang. No. Wait lang guys. Mayroong tumatawag. Okay guys. So sorry. Mayroong tumawag kaya na-interrupt tayo. No? So, tingnan natin. Ano yung nawala? Yung gap. Merong gap na 3 and 3. So, yung USD ka lang nawala. Tsaka yung AUD USD. No? So, merong bias to nung nakaraan eh. So, ibig sabihin, nawala na yung... Meron pa rin naman siyang bias ngayon. Kaya lang kasi yung gap niya bumagsak ng 3. Na? Pero naalala ko, meron tong bias na itong mga nakaraang araw. Yung AU tsaka USD. Tingnan natin kung meron tayong setup dito. AU. Ayan o. Meron tayong setup dito last time. Ayan. Ito. Ayan. 1:2. So, yung WAG squad na ka-session ko during this time, ayan, malamang nakuha niya to. Pero currently kasi bumagsak yung gap niya. Okay. Okay, next is tingnan natin yung isa. USD CAD. So, yung USD CAD, meron siyang sell. Pero dahil sa gaps, bumagsak din. Ayan. So, meron ito. Ayan. So, ngayong araw, na bumagsak siya sa gap, kaya hindi na siya pumasok. Pero nung nakaraang araw, meron tong signal. Kasi naalala ko, nag-aabang ng setup dito eh. Tingnan natin yung tatlo lang talaga. Wala. Sige, tanggalin natin tong gap. No? Ibig sabihin, any moment, pwede na mawala yung bias. Yan. So, ito lang. EU, GU, tsaka NU. O, EU, tayo sa EU, EURUSD. Ito, meron din tong abang, no, last time. 77 pips, no? 1:2. Sa ngayon, kung gusto natin bumili dito, wala tayong choice kundi maghintay pa rin ng pullback. Hindi natin nabulin yan, no? Madadali tayo sa pullback. No? So, either hintayin mo pa rin siya dito, no? 1:2. 77 pips pa rin. So, lagyan natin dito sa Excel. So, pagka less than 100 pips, 1:2 lang yung ratio natin dyan. Next is GU. GU, nasa dulo rin yung market, no? So, hindi natin nakabulin yan. 47. So, wala. Dito tayo maghihintay. No? So, kung isipin mo parang mag-pullback pa yan actually, ganyan din yung iniisip ng iba during this time. Nasa taas na yung market. No? So, kaya very important na meron kang pasensya talaga sa paghihintay ng pullback. Di kung hindi tayo pagbigyan yan, mag-breakout siya dyan, dito tayo mag-pullback play. No, kung wala nang waglay sa taas, pwede tayo mag-logical TP. Kung ano yung pinaka-recent high na pwede niya abutin dyan, yun yung magiging potential na TP natin. Pero this time, no, wala. No choice tayo kundi maghintay dito sa pullback area. Ayan, pwede tayo dito or dito. No? Tapos pag nandito na yung price, positive SL lang. Okay. So, 110. Masagat na natin dito. 157. So, divide 3 na tayo. And then, NZD USD.
Ito, may mga abang to last time, no? So, yung unang setup dito is, ito yung pullback area. And then, pagka nag-breakout, ito na yung susunod na pullback area. So, kung nakasabay kayo last time dito, no? So, ito, potential na nakatipil ka na dito or nakapag-positive SL ka dito. May next wag line ba? Yun, ano pang next wag line? Pero ngayon, again, hindi natin naabulin yan. So, dito tayo. Update natin doon. So, ito na yung potential na setup natin. Around 74. The 4 bit. Tingnan nyo na lang guys yung BOM nito, no? Kung hanggang ilan yung mga setup tatagan. Tsaka tingnan nyo na lang yung ADMI. Okay? So, total natin, 308 lang. And then, ito, 127. So, 1.01 lag. Ito, $12.7. Ito, $30. Health. Ayan. So, sobrang unti na. Kaya medyo nakakatama din mag-market review lately kasi kunti lang talaga yung bias na na-generate, no? So, yun lang guys, no? Try natin tingnan next week, no? Mas maaga-aga, either Monday or Tuesday. Hopefully, makapag-market review ako para at least makover natin yung bias for the week, no? So, yun lang guys, no? Pasensya na. Late yung market review. God bless guys. Ingat kayo. Bye. Okay guys, no? So, nung nire-record ko tong video na to, napansin ko meron akong mali na nagawa, no? So, very critical talaga tong scoring na to. Kung mapapansin nyo, dito sa ilabas lang natin, no? Kaya dito nyo marirealize guys na 101 talaga to. Kumbaga, pagka dito, sa basic na paglalapat pa lang ng scoring, pag nagkamali kayo, wala na, sala na lahat, no? So, kung titingnan nyo, yung nalagay ko dito is -3. Which is yung current scoring natin is +3. No, kaya yung titingnan nyo, yung +3, tapos yung -6 ng USD, supposed to be 9 gaps yan eh. Hindi yan 3 gaps. Kaya pagdating dito sa AUD-USD, bumagsak siya ng 3 gaps. No? Siguro, nung tinype ko to ng 3, ayan, instead na ito yung mag-reflect dyan, yung -3 yung nailagay, no? So, yun, major mistakes yan, no? Kumbaga, kaya tingnan nyo, kahit ako nga, di ba, sa sobrang complacent, sa sobrang tagal ko nang ginagawa, dahil parang routinary na lang, minsan yung mga ganong clumsiness, no? Na nagagawa ko pa rin, no? So, ingat-ingat lang tayo guys, especially kasi ito yung critical, yung paglalapat, no? So, double check natin, no? Hindi kasi ako nag-double check kanina, dire-diretso lang ako, no? So, AUD, +3, -3, okay. 2, 0, -2, okay. And then, GBP, 3, pay, invalid, +1, -6, okay na. So, nadagdag lang yung AUD-USD. Okay na. So, ito lang yung nadagdag, AUD-USD na. So, buti na, napansin ko nung nag-edit ako ng video, no? Tingnan natin yung AUD-USD. Kung paano natin lalatagan to. So, same thing, no? Sa mga nakasakay na dito, wala pa rin tayo ibang gagawin kundi maghintay ng pullback area dyan. Yan pa rin yun. Hindi natin nahabulin yan dyan. Unless mag-breakout siya pataas, pwede tayo mag-block play dito. Pero kung wala namang wag lines sa taas, logical TP lang tayo kung ano yung pwede niyang i-generate na highs, no? So sa ngayon, yan pa rin, ito pa rin yung potential na setup natin dito. Ayan. Sorry guys, nakakaya naman. Si Coach Wag nagkakamali. Since 2015 niya tinuturo yan. Okay. So yun na guys, tao lang, no? Yun lang guys, no?
Ang lesson dito, kailangan natin i-double check, no? Huwag maging tamad. Tamad kasi ako. Alright guys, God bless ulit. Ingat. Bye.